Investigasyon naman sa nangyaring trash slide sa Cebu. Ang inaabangan ng publiko ngayong natagpuan na lahat ng mga natabunan ng gumuhong bundok ng basura roon. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Minsan nang nasabi ng Cebu City Hall na gusto nitong tutukan muna ang paghahanap sa mga natabunan ng gabundok na basura sa Binaliw Landfill nang usisain ukol sa pagpapanagot sa posibleng may sala kung meron. Kahapon, halos 10 araw mula nang mangyari ang trash slide, na-recover alas 5:41 ng madaling araw ang huling biktimang na-trap sa gumuhong estruktura ng Prime Waste Solution. 36 lahat ang nasawi, 18 ang nasugatan at wala nang nawawala. Pero limitado pa ang pahayag ng City Hall sa investigasyon. Sabi lang ni Mayor Nestor Archival, suportado nito ang investigasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR upang matukoy kung sino ang nararapat managot sa sinapit ng mga biktima. If there would be an investigation sa DENR, mukuyog na nila. Sinubukan ng GMA Integrated News na makapanayam ang alkalde para sana sa karagdagang impormasyon sa Binaliw trash slide. Pero nag-abiso ang tanggapan ng PIO na bukas na ang press con. Tinututukan din ng pamahalang lungsod, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagbibigay ng tulong sa mga naulila na mga nasawi at sa mga apektadong kawani. Pinag-aaralan na rin kung ano ang magiging hakbang matapos ang 30 araw na palugit na ibinigay ng pamahalang lungsod ng Cebu para pansamantalang makitapon ng basura sa bayan ng Konsolasyon. 4 na lugar ang kasalukuyang sinusuri na posibleng susunod na tapunan ng basura ng lungsod ng Cebu. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan May Rondina, nakatutok 24 oras.